Good morning guys! Meron naman tayong bagong reaction video, okay? Ito ay para dito sa mga kabataan para maiwasan natin ang ganitong mga pangyayari sa buhay, okay? At ang mangyayari in the future, okay? Kung alam mo ang present. Diyan natin may iwasan ang mga pagkakamali sa buhay. Pwede tayong matuto sa mga pagkakamali natin sa ibang tao, mula sa ibang tao. Dahil pag nakita natin yung mga nangyari sa kanila, may apply natin yun sa buhay natin. Okay? Ito siya na pwede nating i-apply. Pwede ninyong i-apply in your future. Okay? Ito siya. Sabi niya, tumanda ka ng walang ipon, walang pinagkakakitaan, puro alaga ng mga apo. Nangihinayang talaga ako pag wala na ako pambili man lang ng maintenance ko o kahit pang almusal or any na gusto mong bilhin. Nahihiya ako na lagi na lang manghihingi sa mga anak ko. Alam ko kasi may mga pamilya silang ginagastusan. Pero paano naman ako? God please guide me. How do I cope with it? Ito naman ang nakakainis. Nag-aalaga ka ng mga apo mo, dun sa mga anak na nagpapalaga ng mga anak nila sa magulang nila. Kung hindi nyo rin lang bibigyan yung magulang ninyo, pinapaalaga nyo pala yung inyong mga anak sa mga magulang ninyo, tapos hindi nyo walang bibigyan, grabe naman kayo. Pero kung hindi naman at hindi nyo naman pinapaalaga ang inyong mga anak sa inyong magulang, might as well kayo, itong mga elderly, bago kayo tumanda, mga bata pa dyan, yung mga darating sa pagtanda, sa pagdating ng panahon. Ihanda nyo ang mga sarili ninyo, okay? Habang bata pa kayo, doon yan sinisimulan. Ang pagtatrabaho, ang pag-iipon, ang pagkita ng pera, ang pagkita ng sariling pera, ang paghahanda ng pera, para pagdating ng panahon, kayo ay maging well protected. Well secure. Ayun. Ibig sabihin noon, well protected, will secure. Pagdating ng panahon, ito pa rin ang gagabay sa inyo. Ito pa rin ang bubuhay sa inyo. Ito pa rin ang magbibigay ng buhay para sa inyo. Ito pa rin ang magtataguyod sa inyo. Sinasabi ko sa inyo. Marami ang nag-aakala at nag-iisip na sabi, pag tumanda ka naman, wag na. Wala na yan. Hindi ka nagagastos. Pag tumanda ka, nagkakamali kayo. Dahil kapag tumanda tayo, nandyan pa rin yung mga pangangailangan natin. Kung nangangailangan tayo ngayon, mas mangangailangan tayo pagdating ng panahon. Dahil kagaya niya, sabi niya may maintenance na daw siya. Siyempre, mag-maintenance ka. Saan ka kukuha ng pambili ng maintenance kung hindi mo na ihanda ang buhay mo, di ba? Mahirap iasang buhay sa ibang tao. Mahirap lalo na sa mga anak. Kasi ang mga anak ay magkakaroon niya ng sarili nilang buhay, magkakaroon ng sarili nilang pamilya. Paano kung yung anak mo ay may pinagdaraanan din, wala ding pera, or hindi rin wala ding magandang kita, ganyan. Tapos yung anak mo, ito pang masaklap mamaya meron din pala pinagdadaan ng struggle sa buhay, mental health din, nare-realize niya din na ang hirap pala ng buhay na nagtatrabaho ka. Yung parang hindi rin niya, yung parang naliligaw din siya ng landas niya, how to get around in this world. Tapos ang nasa isip niya pa ay, huwag na lang magtrabaho dahil may pang matay na lamang. So parang ganun, mahirap yung ganun. Imagine kung aasahan mo yung ganun, Diyos ko, pareho kayong kawawa pagdating ng panahon. Dahil hindi siya din sa buhay niya. Nahihirapan din siya sa buhay niya. Tapos dumagdag ka pa. Pareho na kayong magiging wala pagdating ng panahon. Kaya sabi ko sa inyo, huwag idedepende ang buhay sa ibang tao. Sa mga anak. Huwag idedepende lalo na sa mga anak ang buhay ninyo. Dahil meron din kayong buhay na sa inyo, meron ding buhay na kanyang inyong mga anak. Ganun yun, okay? Kaya hanggat maaari, kung kayo ay bata pa, okay? Piliin nyo kung ilan lamang ang magiging anak ninyo, okay? Yung kaya nyo, yung afford nyo lamang. Or hanggat maaari dyan sa mga bata pa, kung wala pa kayong anak, piliin nyo at tanungin nyo muna sa sarili ninyo kung kayo ba ay gusto nyo magkaroon ng anak or kaya nyo bang magkaroon ng anak, okay? Dahil ang magkaroon ng anak ay malaking gagastusan, ang mabuhay sa mundong ito ay malaki ding gagastusan, okay? Hindi siya mura, okay? Napakamahal ang mabuhay sa mundong ito. Kaya dapat alam mo kung
Kaya mo yung buhay na idadagdag mo, yung buhay na pipiliin mo, at yung magiging buhay mo, okay? Dahil hindi siya madali, okay? Lalo na kung depending pa kung saang bansa ka nakatira ay talagang malaki din ang gastos, okay? Yan, kagaya ng anak ko, may isa akong anak lamang, okay? Na-discover ko na talagang mahal ang buhay, mahal ang pamumuhay. Diyos ko, lalo na dito sa Amerika. Kaya talagang, well, dati pa naman, na-discover ko ng mahal talaga ang buhay. Nasa Pinas pa lang ako noon, bata pa lang ako noon ay namulat na ako sa matinding hirap. Doon ko nalaman na talagang mahirap ang buhay. Na mahirap ang buhay, lalo na kung pahihirapin mo ang sarili mo, okay? Lalo na kung hindi ka magsusumikap sa buhay, kung hindi ka lalaban sa buhay, hindi mo, ang tawag dito? Yung wala kang pagpupursige sa buhay, lalo siyang magiging mahirap. At saka yung mahirap din lalo ang magiging buhay kung gagawa ka lang ng paulit-ulit ng maraming pagkakamali sa buhay. Sa halip na ayusin mo ang buhay mo, ay talagang gumawa ka pa ng gumawa ng marami pang mas problema. Marami pang problema. Hindi ganun dapat ang buhay, okay? Kung alam mong nahihirapan ka sa buhay mo, sa pangkain pa lang araw-araw, might as well, or dapat ang gawin ay iwasan mo na gumawa ng mga bagay na hindi mo ma-afford sa buhay mo, okay? Iwasan ang mga bagay na pwedeng magdulot sa iyo ng paghihirap, okay? Ng sitwasyon, ng another sitwasyon pa. Kagaya ng, kung alam mong mahirap ang buhay at hindi mo na makayang dalhin kahit ang sarili mo malamang, ay mainam na wag ka na munang mag-anak. Unahin muna na iangat ang sarili. Unahin muna na pagsumikapang itaguyod ang sarili. Okay? Tingnan muna sa sarili kung kaya mo bang mabuhay ng ikaw lamang. Okay? Sa pamamagitan ng, di ba, nagtatrabaho ka na. Tapos sa pagkuha ng sarili mong matitirhan, tingnan mo, mag-budget ka. Pag-aralan mo munang mag-budget. Kung halimbawa, namumuhay ka na ng solo, di ba? Pag-aralan mo din yan, yung solo living. Kung nag-solo living ka na, kita mo na ang mga gastos, kaya mo palang mag-solo living, okay. Hindi kaya mo ding magpamilya. Tapos pag nakita mo ang gastos sa isa pa lamang at ikaw ay hindi pa umaaray sa isang gastusan pa lamang sa pagiging solo living pa lamang, good. Ibig sabihin, kaya mo ang buhay at kaya mo magkaroon ng pamilya. Pero kapag ikay umaaray na sa isa pa lamang, okay? Sa ikaw pa lamang, sarili mo pa lamang umaaray ka na, ay paano ka pa magpapamilya? Sa palagi mo magiging madali ang lahat pag nagpamilya ka? Pag nagkaroon ka ng sarili mong mga anak, sa palagi mo magiging madali yun. Dadagdagan mo pa yung anak mo. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, hanggang umabutan ng 10. So, lalo, yun yung tinatawag na lumikha ka lamang ng buhay na hindi mo afford, okay? Lumikha ka lamang ng marami pang problema sa buhay. Okay? Okay, ito yung aso ko na pinapanood ako sa aking pagbablog. Yes, nanonood siya sa akin. Hindi niya maintindihan ang aking sinasabi, pero nakatingin siya sa akin na para bang naiintindihan niya ako. Anyways, yun nga. Yun ang mga sinasabi ko sa inyo. Yun yung mga sinasabi ko na dapat alam nyo kung paano iwasan. Okay? Dahil kapag yun alam nyo kung paano iwasan, mas magiging madali yung pamumuhay ninyo. Okay? Ang problema, hindi yan nilalangoy, okay? Hindi yan nililikha. Hindi yan gumagawa ko ng mga problema sa buhay. Tapos, hindi mo nang pala kayang labasan, okay? Kailangan ay alam mo kung paano mo yan labasan, okay? Okay, magre-ready na ako dahil 7:25 na. Okay, hanggang sa muli, sana may natutunan kayo sa mga sinasabi ko, sa mga pangaral ko dyan, sa mga bata pa lamang dyan, okay? Ako ay ganyan din. Dumaan din ako noon sa hirap. Kagaya ninyo, ako ay walang-wala din yung pinanganak ako sa hirap. Okay? Galing ako, produkto ako ng magulang na mahirap din. Well, actually, nanay ko mahirap talaga. Yung tatay ko, hindi naman. Nung nabubuhay pa lang sila, maganda ang buhay daw nila. Hindi ko naman nakita ang tatay ko. Okay? Nakita ko lang yung nanay ko. Hindi ko naranasang magkaroon o lumaki na magkaroon ng magulang, ng ama. Pero naranasan ko magkaroon ng nanay at ang nagisan ko na yung stepdad ko. Magkaiba yung stepdad at sa tunay na ama dahil yung nakuha ng nanay ko hindi naman kami. Para iba talaga, ramdam mo talaga yung pagitan sa gitna ninyo. Hindi ganun yung
parang pagmamahal at na ibinibigay sa iyo ng isang stepdad. Depende talaga, kaya nga sabi ko dun sa ibang mga babae pati dyan, pipiliin nyo yung magiging asawa ninyo. Titiyakin ninyo, natatanggapin kayo, hindi lang kayo at pati ang mga anak ninyong dala. Okay? Kaya napakahalaga talaga nun. Pero ang nanay ko hindi yan naisip ng mga time na yun. Okay? Anyways, yung tatay ko daw ay magandang buhay, syempre. Nung nabubuhay pa siya ay may kaya naman sila. Yun, may mga lupain, kumbaga. Magandang buhay nga, yun ang kinabubuhay ng tatay ko. Masipag ang tatay ko, sabi nila. Sabi ng aking lola, yun, nanay niya, mga kapatid, masipag ang tatay ko at yun nga, kinabubuhay nila ng mga lupain. Pero nang sinanay na ang humawak, wala na, bumagsak na ang lahat. Kasi nga, sinanay wala talagang alam sa buhay. Wala ding alam sa, yung pagtatrabaho, pag sumikap, ang alam niya lang ay sabi ko nga, gumawa ng problema, lumikha ng mga problema sa buhay. Yun lang alam niya, dun siya magaling. Magsugal, mangutang, kung ano pang mga, alam mo yung hindi mo afford na buhay, yun talaga yung sinusuong niya. Yung tatay ko is, yun nga, may lupa, diba, yun ang kinabubuhay. Okay naman daw kami, sa 4 nga ng mga anak, diba? Tapos, nang sinanay na nga, hindi na naging okay kasi ang ginawa ni nanay nung napapunta na ang lupa sa kanya, dahil nga napasa na sa kanya, diba? Sabi ng tatay, wag daw ibenta kasi nga, yun daw ang magiging pagkukunan ng pag-aaral namin ng mga anak niya. Pero ang ginawa ni nanay, hindi niya pinag-aaral ng mga anak niya. Yun. Ay, grabe talaga. So, yung nanay ko is, binenta niya yung lupa. Nawala ang lupa. Di wala ng source of income. Then, itong mga kapatid ko, hindi daw nakapag-aaral. Lalo na yung panganay namin. Hindi talaga nakapag-aaral. Kami naman, dahil nga kumuha na naman siya ng lalaking di rin niya for the buhay, diba? May mga anak ding dala. Daming anak sa una, 4. Tapos may anak na din siyang mga anak. Diba dapat, yun yung sinasabi ko, yun yung buhay na hindi mo dapat afford, hindi mo dapat pinapasok. Pero pinasok ng nanay ko. Kaya lalong nagkahirap-hirap ang buhay namin. So yun, pero ang kagandahan is, doon talaga ako natuto sa kanya. Natuto ako na matutunan yung mga pagkakamaling nangyari sa kanya na naiwasan ko sa buhay ko, na-i-apply ko sa buhay ko. Yun ang kagandahan, kumbaga. Anyways, talagang papasok na ako dahil 7:28 na, okay? Hanggang sa muli, bye!